And we're back sa last part ng Anti-Support Social Podcast. The number 1 male podcast in the Philippines. Yeah. Southeast Asia, sa tingin ko. Sakasakupin na nga. Kasi sa susunod niyan, may subtitle na tayo na English para ma-appreciate ng ibang Halo-halo. No? lahi. Japan dito, Hapon dito, Thailand dito. Tagos. Usapang disiplina. Alright. Yes. Putang ina, kung usapang disiplina pa lang, hindi ko kasi naibablog eh. Kasi itong ginagawa namin, ito pa lang, itong pagpa-podcast na to, Yeah. walang maliwanag to na assurance na papaperahin kami nito. Wala. Pero yung effort namin, ito galing Carmona, nagmomotor, papunta dito ako sa San Jose del Monte, Bulacan, pupunta ako dito. Si Soy, tangina, naging morning person na kasi andito kami ng alas 6 ng umaga. Pre, dito na kami, pre! Kumbaga, binabali lahat ng nakasanayan para lang mag-try ng iba. Kumbaga, para sa akin, dun nagka-count yung disiplina mo eh. Yung ginagawa mo yung isang bagay nang walang sure ball, nakapalit, na ginagawa mo yung isang bagay na walang nagre-require sa'yo na gawin yun. Kasi wala namang boss dito, walang leader dito. Kunyari, ayaw niya, pwedeng ayaw niya. Ayaw niya, pwedeng ayaw niya. Tinatamad ako, pwedeng tinatamad ako. Kami nasusunod sa kanya-kanya naming reality. Pero the fact na nakakapitong episode na kami dito ngayon, para sa akin, lintik yung disiplina. Grabe, no? Commitment, pare. Ito rin kasi napansin ko eh. Nag-commit ako sa inyo, tutuloy ko yan. Kasi legit. commitment. Sagad na, kumbaga, all in, sagad. All out. Ultimo, comment lang, mabilis. Tangina si Derek Marco, 100,000 in every 20 minutes yan. Pero nandito yan, kasama namin. Pumupusta. Putang ina, nandito yan, kasama namin. Ang ina pati pato. Ang previous na project niya na sikat, sila Kong. Andito siya ngayon kay Labong. Tangina dito, walang monetaring kapalit, pero nandito siya. Sumugal Nag-commit yung disiplinang gumising ng maaga para magpunta kami dito ng maaga. Alam mo. Kaya para sa akin, disiplinado kami. Nakabaon pa yan si Derek kanina, inugot lang. Tara na, alis na tayo. Ina, gano'n ka-disiplina, tol. Siguro isa rin sa mga katulong sa mga tropa natin dyan, no? Para magkaroon ng disiplina. Kasi isang reason din bakit umuo tayo dito is meron tayong purpose eh. Yeah. So I think bilang tao, kailangan hanapin mo yung pinaka-purpose mo sa buhay, kung anong gusto mong message na mapaiwatig, kung sinong gusto mong ma-inspire, kung sinong gusto mong Yes, sir. maabot. No? Yun yung purpose mo. Panghawakan mo yun, tapos step by step, abutin mo yung mga kailangan mong gawin para magawa yung purpose na yun. Share ko Kasi lang. ang purpose nga natin, isa sa mga purpose ko dito is, siyempre, pag meron ako kasama ko silang dalawa, mas mapapahiwatig ko yung message na gusto kong Change lives. maiba to, may mabago tayo, mas maaabot ko yung mga gusto kong mabago yung lifestyle dyan, no? Mas maabot ko yung mga isip na gusto kong baguhin dyan. So, yun, if you're struggling na madisiplina yung sarili mo, look for your purpose. No? Panoorin nyo kami. Panoorin nyo kami. Isa And pa. maybe baka dito mo ma-discover yung purpose mo. Yeah, share ko lang mabilis. Pansin nyo ba, kami lang yung podcast na putang ina nag-a-upload ng alas 5 ng umaga. Consistently nag-a-upload ng alas 5 ng umaga. Yeah. Bakit? Moral lesson din yun. Para sa akin, tinitignan ko sino yung putang inang unang magko-comment dito. Puta, nagising siya ng maaga. Malupit to. Tsaka, hindi lang kami basta nagtatatalak dito. Kumbaga yung oras namin ng upload, yung consistent namin na mag-upload, yun pa lang nagtuturo na sa inyo ng morals na malaking bagay kung magiging disiplinado at consistent ka sa bagay na gusto mong gawin. Eto, gusto namin gawin to eh. Walang kapalit, walang assurance na papaldo kami dito. Pero nakikita nyo, alas 5 ng umaga, nandyan, uploaded. Diba? Tinuturuan na rin namin kayo ng hindi via vocal na, eto, ginagawa namin, no? Consistent. Tangina pare, Maaga. alam mo naisip ko, in the future, gusto ko magkaroon tayo ng libro anti-support na mabibili sa National Bookstore, pare. Tangina libre, kung Ang kulit pwede nun, libre. no? Kung pwede libre. Kunyari Anti-support. may bayad yung libro, pero dahil ang gusto nga natin dito maging malupit yung lalaki, patingin ng resibo na naging malupit ka all throughout,
Libre na, na to sa'yo. pamigay na sa'yo. Yeah, Hindi niya na kailangan yun. Ay, oo nga, legit. Pare, hindi Legit. papasok yun. Kailangan niya mag-invest. Kailangan niya bilhin yun. Putang Tapos kung gusto nating i-recycle yung pera, edi tulong na lang natin sa mga kapos, pare. O kaya charity natin. Pwede rin ganun eh. Sa mga may sakit, pwede tayo ganun. na yung magpapalibreng tuli para kahit hindi Oo nga, no, summer, para may literal libre. na anti-support. Pang ina, legit. Pre, kasi yung libreng tuli tuwing summer lang eh. Kung makakapag-produce tayong malaking pera dito sa ginagawa natin, putang ina, anytime sa mga gusto magpatuli dyan, may libreng tuli, private pa yung ospital, ina, sagot no? ng anti-social club. Putang ina, ang galing nun, No no? discrimination, pare. Ang inang yan. Anti-support talaga. Pero titignan mo rin, no, yung podcast natin, pwede mo siyang i-describe as tuli na rin. Kumbaga, ano ba yung ginagawa ng tuli sa atin? Di ba? Parang Masakit. another stage o masakit. Binubulat-lat sa iyo yung totoo. Oh. Yeah. Kasi yung titi mo may helmet, hindi pa yun yung true form niya eh. O kami, dadan yung tuli, hindi mo pa yung nakikita yung true form ng ulo. Pag tinuli, makikita mo yung totoong yun. Okay pala, malaki pala Di ba si talaga Sel titi Supot? ko ah. Di ba si Sel Supot pa siya nung naka-cover pa yung ulo niya? Puta nang binuka yung ulo ni Sel, ang lakas pala. Oh. Ina, Ngayon, ganun itong ang podcast na nangyayari. to parang tuli na rin. Kumbaga, Ma-offend parang, kung ma-offend, ma-hurt kung ma-hurt. Pag tinamaan ka nung sinasabing totoo, pero pag inabsorb mo siya ng tama, putang ina. parang tuli yun. Super saiyan ka. Tuli yun. Ano ang stoic o stoicism for you guys? What is being stoic? Naging, sa kakapakinig ko nun, pre, pinagana rin ako nun nung nasa masasabi kong rock bottom ako. Marcus Aurelius. Nung may mga, ano siya eh, hindi siya pagiging walang pake sa mga negative na nangyayari. Ang pagkakaintindi ko doon kay Stoic, si Stoic, ipinapamukha niya sa'yo, sinasambulat niya sa'yo na nangyayari na yan eh. Hindi mo kontrolado yan. Ang kontrolado mo, yung reaction mo towards dun sa negative na nangyari. Binibigyan ka ni Stoic principles ng, yo, lalaki ka, kontrolado mo yung outcome, yung reaction dyan. Kanya may hindi magandang nangyayari sa'yo. O may two options ka, pwede kang malugmok, pwede kang mag-proceed. Tangina, hello, tangina, surprise, pwede ka palang mag-proceed kahit may hindi magandang nangyari sa'yo. Yes. Ayun yung pinapaulit sa'yo ng stoicism na in every situation, try to look kung ano yung positive na pwede mong maging ruta. Kasi sa positive route, doon ka magpo-proceed as a person, as an individual. PMA. Di ba? Positive mental attitude. Legit. Yun yung pagkakaintindi ko sa stoic na. Tama yun. I-add ko lang doon. Kumbaga parang lahat na bullshit, lumalapag. Ito na yung baraha mo, puro bullshit. Hanap ka lang na may control ka pa. Kung yung ano pa yung kaya mong kontrolin. Kasi katulad ng mga weather, di mo na kaya kontrolin yan eh. Ulan, baha, brown out, di mo na kaya kontrolin yan eh. Doon ka na sa kaya mo pang kontrolin. Yung kaya mo pang i-work out. Kagaya niyan, bansot ka. 'Di ba? Maliit ka, 5-footer ka, 4-footer ka. Halos para ka na may dwarfism sa liit mo. Pero pwede mo pagandahin yung katawan mo eh. Yeah. Ayusin yung financial mo. Kasi yun nakokontrol yun eh. No? So tama si Ato sa part na yun. Yung i-add ko lang din dun sa book ni Marcus Aurelius na Meditation. Actually, kakumpisa ko pa lang dun sa libro na yun. Ganda na. Yung introduction kasi pare is parang third person, no? Parang dinedescribe niya si Marcus Aurelius kung paano niya ina-apply yung pagiging stoic niya. No? So again, konektado to dun sa sinasabi nila. Kasi dinescribe niya dun si Marcus Aurelius, yung time niya pare na I think emperor siya nun. Marami nang bumabati ko sa kanya. Since alam na natin yan, politics, maraming babati ko sa'yo, maraming gusto magpatumba sa'yo. Pero nagtataka siya, bakit si Marcus Aurelius hindi nagpakita ng kahit anong emosyon? Alam ni Marcus Aurelius yung nangyayari. No? Alam niya na binabati ko siya, alam niya may possible na mapabaksak siya. Pero bakit doon sa reaction niya, bakit kalmado lang siya? No? I think yun ang isa sa mga definition or isang characteristic ng pagiging stoic is not showing na apektado ka doon sa nangyayari. But aware ka doon sa nangyayari, but not showing the reaction doon sa nangyayari. So, for example, yun nga, binagbigay siya ng situation, gusto siya pabaksak, but ang ginagawa ni Marcus Aurelius, ina-analyze niya yung nangyayari, no? And meron pala siyang plano. So, yun ang pinakamagandang para sa akin ng teaching ng Stoic eh. Wag mong damdamin yung mga nangyaring masama sa'yo
Because isang negative effect ng pagdamdam ng mga negative na nangyari sa'yo is hindi ka makakaisip kung paano ka makakalusot dun sa Lalo problema na yun. mabubullshit. Oo. Yeah. Correct. So, again, ang pagiging stoic para sa akin is planning. Paano ka makakaalis sa shit kung nasan ka ngayon. Because pag dinamdam mo yun, again, hindi makakatulong yun sa pagpaplano mo. So, again, magandang adaption yun, magandang libro yun, magandang i-adapt nyo yung stoicism bilang lalaki talaga. Again, Correct. Madagdag ko, alam nyo ba kung paano ko nakasurvive sa lahat ng mga pagkalagpak ko sa buhay? Every time na may dumadagok sa akin pagsubok, nagte-thank you ako sa Panginoon, pare. And lagi ko nasasabi na, kaya siguro ako dinagukan ng ganito kasi may ganito, may ganyan. Lagi ko may nakikitang positive. For example, yung mga dati kong kaibigan na putang ina lahat ginawa ko sa kanila, tinanim ko lahat sa kanila, hindi naging okay. And then na-realize ko na, baka nga siguro kaya walang ganon. Kasi may bagong dumadating. May bagong set of new friends. Positive mo siya. Hinahanap mo yung positive. Lagi, tol. Yeah. Lagi. At lagi naman talaga meron. Yeah. Hindi nyo lang nakikita. Kasi ang nakikita ninyo, mali kayo kung paano nyo tignan yung life. Yeah. Everything happens for a reason. And what goes around comes around. Laging Utang ganun. ina pre, pag pinagbilang kita ng positibong nangyari sa'yo simula gumising ka kanina, hindi ka matatapos. Ang dami. matatapos. Hindi lang napapansin ng tao. Putang ina, Tama hindi si ka Josh matatapos. kasi pag nakita mo yung pangit palaging pangit yung kasunod niya. Pangit lang. Tangina, ang kasunod. galing mong maghanap ng Pangit lang. negatibo, di ba? Ibig sabihin, magaling kang maghanap. Putang ina, hanapin mo yung positive para maramdaman mo yung blessing. Kasi Yeah. doon ka lang naman nalulugmok eh. Doon ka lang naman hindi gumagana eh. Pag negative yung hinanap mo, sa sobrang galing mo nga, kasi kawangis ka ng Diyos, magaling ka, maghanap ka ng mali, makikita mo talaga yung mali, mararamdaman mo yung mali, try mong maghanap ng positive. Hanapin mo yung positive na nangyari. Puta, pag pinagbilang kita ng positibong nangyari simula nagising ka kanina, unang count na yun, nagising ka. Marami kanina, hindi na nagising. Hindi tayo matatapos dito. Pakakabilang mo. Alright? Yeah. Tsaka, ako, tingin ko lang din dyan, hindi ako sure kung ito yon. Stoic nga eh. Stoic minds. And stoic. Parang bato. Yung bato, parang kahit anong mangyari dyan, maulanan, maihian, mataihan, bato pa rin siya dyan. Diba? Kumbaga, andyan lang siya. Sineserve niya yung purpose niya bilang bato. Diba? Andyan lang siya. Ginagawa nga siyang pangalso. Magandang analogy. Diba? Andyan lang Yes. siya. Hindi siya nabe-break basta-basta. Ay, may mga bato na babasag pag ganito, minaso mo. Ang galing nun. Oo. Maghanap ng Negative. Negative. yes. Oh, tangina, yung galing mo, hanapin, gawin mong, maghanap ka ng positive. Yung galing, magaling ng tao, pre. Correct. Sobrang galing ng tao. Kunyari nga may tumataas sa community nila. Ang galing nila, paano hanapan ng butas yun? Bakit hindi mo galingan humanap ng method para ma-experience mo din yung sarap na nararanasan? No? Kasi magaling ka eh. Magaling ng tao. Tangina, isipin mo, pre, kawangis ka ng Diyos. 'Di ba? Hinulma ka mula sa kawangis ng Diyos. Christ-likeness. Tangina, ganun ka kalupit. Sa sobrang lupit mo, panis sa'yo lahat. Ikaw nga yung pinaka-top nung mga kinreit ng Diyos, 'di ba? Magaling ka. Tanggapin mong magaling ka. Tapos yung galing mo, gamitin mo sa paghahanap ng positive. Ganun yung stoic. Ngayon, kung hindi ka Stay kumbinsido sa sinasabi namin, search mo dito sa YouTube, stoic mindset, puta, hindi ka matatapos, scroll ang dami dyan. Mag-play ka ng kahit isa dyan. The best ngayon kay Marcus Aurelius, pare. Ngayon, pre, siguro magbigay tayo ng real life testimony. Kailan natin talagang pinaka na-experience yun na nag-work talaga yung stoicism sa buhay natin. Every fucking day. Yeah. Bigyan ko kayo ng detailed na experience ko nung na-realize ko na putang ina, totoo yung stoic mindset. Nung nasa UAE ako, 9 months, hindi ako natatanggap. Negative yun, di ba? Basag na basag yung ego ko nun kasi dito sa Pilipinas, lahat ng in-applyan ko, natanggap ako eh. Ako yung pumili ng papasukan ko eh. Pagdating sa ibang bansa, chope ako, tae ako. 9 months yun, so negative. Tapos, ang ginawa ko nun, napakinggan ko yun, yung stoic mindset. So, imbis na mag-rant ako, magdamdam at ma-frustrate dito kasi lumalaki na yung atraso ko sa mga nagpapaluwal para mag-survive ako sa ibang bansa, nag-focus ako sa mga ano ba yung kontrolado ko. Tangina, may cellphone ako, nasa abroad ako, mabilis internet doon, meron akong pirated na Adobe. Putang ina, magko-content ulit ako.
doon ako nag-umpisang magbalik sa content. Nagko-content na ako. Nagkaka-followers. Na-delete yung page. Pero dahil equipped na ako ng stoicism, na-delete yung page. Ang inisip ko, pag di ka equipped ng stoic mindset, tangina baka hindi talaga para ako dyan. Na-delete eh. Equip ako ng positive thinking, positive mindset, positive energy. Or, baka na-delete kasi tinitest ni God kung gaano ko kagusto. Putangin na, create ulit ako. Niratrat ko ulit. Doon na pinanganak si page ni Ato and Friends. Ngayon, nagbobolen. Tumataas yung numbers ng followers, yung engagement. Natanggap ako sa trabaho bigla. Janitor. Ngayon, janitor ako sa isang malaking field. Nasa Guinness Book of World Record yun. Fastest demolition. 10 seconds, parang binomba nila yung buong building eh. So, andun ako sa field na yun. Nakapang binomba yun? Hindi. Nung okay na, gumiba na. Ang nag-hire sa akin, yung contractor na maglilinis nun. Office boy ako doon. Ang dami nun. Legit pre. Ang nakatira doon na stay-in na worker, 40 na iba-ibang lahi na dugyot. Ako maglilinis ng CR nila. Talagang janitor ako, office boy, all around chimay ako doon. Tangina, fucked up to ah. Tapos ang sahod lang nun, 1.8 dirham lang. Magkano lang yun? 21,000. Isipin mo, 1.8. Dito ka na lang. Tangina, 1.8 dirham lang yung sinasahod nun. Yung higaan ko, 700 dirham. Yung bus card ko, 100 dirham. Halos wala nang natitira. Tapos unang buwan ko, di ako sinahuran. Uy, ano nangyayari? Tinatarantado ba ako? Tinatarantado ba ako ng mundo? Magagalit ako, magrarant ako. Pero hindi. Nagtingin pa rin ako sa positive side. Papakita ko kayo ng positive side na ginawa ko dun habang nagja-janitor ako ng hindi ako sinasahuran ha. Sobrang laki nung site. May mga blind spot. Nagko-content ako dun. Kaya kung makikita nyo mga content ko, 2021, 2022, parang nasa site ako na ewan, construction site. May blind spot. Tapos, dahil wala na nga kaming pinipera nung utol ko, dahil kontrolado ko yung pang-grocery nung mismong office, tangina, nangungupit ako ng kape, coffee mate. Anli, kape kami. May positive side. Pag uwi ko naman, masarap naman yung kape ko eh. Kumbaga, imbis na tignan ko yung negative side, tangina, di ako sinasawaran itong putang inan to ah. Positive side, vinisahan niya ako. Sa lahat ng OFW dyan, ayun yung pinakamahalagang nilulook up nila sa isang employer pag binisahan sila. Kasi 2 years yun, pre. Ba't ka binisahan? Hinair niya ako eh. Pinirma niya ang kontrata ko na employed ako sa kanya. Pero hindi ka sinahuran. Oo, hindi ako sinasawaran ng putang inang yun. Huwag ka makakasalubong Ilang sa buwan visa mo Boracay nun? 2 years 2 yun. years. Tapos parang tumagal lang ako sa kanya ng 3 months. Kasi hindi ako sinasawaran, pre. Kumbaga, natuto na ako dun sa mga dapat kong matutunan dun parang para sa akin, enough is enough, di ko kontrolado to, ayaw niya akong pasahurin, so be it, go. Tangina. Baka sinisingil niya yung visa sa'yo. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Sagot talaga ng employer yun. Gago pala yun. Gago talaga. Dinuduraan ko ngayong kape niya. Pukin ng ina niya. Sana may mag-send sa'yo nito, kung sino ka man. Ngayon, mahigpit na kaya nga ngayon, mahigpit na magpapunta ron dahil nga yung iba ginagawa, ganyan. Yeah, Parang slave na, kumbaga. Totoo. Kaya nga, Grabe din sila. No? tignan nyo kung paano ko hinilot yung positive dun, na imbis na may mga negative na nangyayari sa akin, pero hindi ko siya tinignan as, tangina, out the fuck. Equip ako nung proper mindset, nag-proceed ako. Andito ako ngayon. Kasi kung hindi ako equip nung proper mindset, stuck up ako dun. Nasa UAE pa rin ako. Dinuduraan mo pa rin yung kape Wala na. ako dito ngayon. Wala ako dito ngayon. Hindi niyo ako pinapanood ngayon. Andun pa rin ako. Dinuduraan ko kape niya, legit. Di ba? Maganda equip kayo nun. Search nyo sa YouTube. Napakadami. Stoic mindset. Di ko alam kung may Tagalog nun. Di ko pa na-check. Pero English talaga. Pero masarap pilitin nyo na lang. Matututunan nyo naman yan. English. Maintindihan nyo naman yan. Maganda sa mga lalaki. Highly recommend ko na equip kayo nun. Nung stoic mindset na yun. Talagang sobrang... Ang isa pa sa tinuturo sa pagiging stoic is yung non-reactive sa mga bagay na alam mong sa sarili mo na na-offend ka na. Give example, Josh. Para Diba? alam nila. Yeah, for example, di ba pagka katulad yan, ito, real life experience ko to, no? Pagka nung high school ako pare, no? Ito, thankful na rin naman ako kasi meron akong foundation na matibay kasi nga disiplinado na ako nung bata pa ako since nagsusports nga ako nung naturuan na ako ng reality nung nabubugbog ako nung. Kaya maaga rin ako namulat sa ganitong klase ng na point out lang ng stoicism yung ginagawa ko noon. Kasi Nasaktuan lang. Nasaktuan lang. Yun, so nung high school kasi ako noon, kilala ako na parang
Ito nga, inaasar ako dati nung high school na noo. Di ba? Kung makikita nyo pare, medyo malaki yung noo ko, di ba? Ang tawag sa akin nung high school pare, Matet. Matet de Leon. Kasi si Matet, Malaki okay. noo. So, yan, ganyan ang tawag sa akin nun, malaki noo, ganyan. So, siyempre, nag-reunion kami nito lang. No? Yun ang huling pagkakilala nila sa akin eh. Di ba? So, again, yun ang tinawag nila sa akin, di ba? Gago. No, na parang Matet, ganyan. Since alam ko na yung mga ganitong klase ng mindset, pare, yung stoicism na yan, isa sa mga tinuturo ng stoicism is tanggapin kung ano ka talaga eh. And then, control your emotions. Tinatawag nila akong Matet, kasi malaki noo ko, totoo naman. Di ba? Ganon ko siya tinitake. Totoo naman eh. Di ba? Totoo naman na malaki naman noo ko, ano magagawa ko doon? Now, it's either you offend, or it's either ma-offend ka, or laruin mo yung sitwasyon. Ang ginawa ko noon, pagka sabi na, malaki noo mo, Matet, ganyan. Sabi ko, hindi pare, dahil nga dito, ito yung asset ko, hindi ako sisikat sa internet kung wala ito eh. Ganun sagot ko sa kanila. Wala na, basag na yun. Basag na Nag-agree sila. na lang yun. Makikita nila na nagbunga naman yung ginawa ko. Mas mayaman ako sa kanila. Real talk. Kung nanonood kayo. Pero wala. Spicy. Pero that's life eh. Spicy. That's life pare. Di ba? Stay cold. May nabara ka ba? Wala. Shut Wala. up. Stay bitch. cold. What color is your nabara? Yun yung stoic pare. Isa yun sa mga tinuturo ng stoic na accept kung ano ka talaga. Totoo naman yun. Laruin mo yung situation. Di ba? Nagtawanan. Pagkasabi na gano'n, hindi pare, asset ko to. Hindi ako sikat sa internet. Wala to. Tawa Hindi, real talk lang. Hindi na lang naman. legit, no? Embrace it pare, embrace it. Yun yung isa sa mga, again, para sa akin story. Actually, pare, pag in-accept mo, hindi na nila asarin ulit Wala sa'yo. na. Wala na. Hindi na siya, kumbaga, wala na siyang attack sa'yo. Hindi na siya attack sa'yo eh. Kumbaga, asset ko to pare. Unlike pag dinenay mo, Pagka lumaban ka pa na parang, nang ina mo, ikaw nga. Ibig sabihin, alam ng enemy mo, alam ng kalaban mo na yun yung weakness mo. Yeah. Na dapat hindi mo pinapakita yun. Again, totoo naman na malaki noo mo o kung ano man yung kapintasan mo. Laruin mo na lang yung sitwasyon, pare. Yun ang, Tama yun. Yun ang sa akin. Try to convert it into positive na ikaw yung magbe-benefit. PMA. Same thing sa pre. Ito, kasi lumaki ko sa rejection, left behind, kasi nga pangit. Putang ina, pangit lives matter. Nakapag-create pa ako ng community. Diba? Marami nakapag-connect sa'yo. Putang ina, never na nilang magamit panlait sa akin. Hindi na nga nila alam ano yung panglalait sa akin. pag nilait ka, para kang pinopromote yung brand mo. Alam mo, tangina, sinasabi nilang sa akin, pang-asar nila, feeling relevant, feeling perfect. Tangina, dati ang tawag sa akin, pangit eh. Pero dahil nirepresent ko siya ng proudly, pangit Hindi niya lives naman matter, sabi. naging brand ko siya, hindi na siya magamit pang light sa akin, sinasabi, feeling relevant, feeling perfect. Ayun na. Ayun na yung bato sa akin. Never nang, yun nga yung goal ko talaga, pre. Never nang magiging panglait yung pag sinabihan kang pangit. Yeah. Ina, pangit lives matter. Ayun o. Stay cold. Yeah, Wala yeah. na. Hanggang doon lang yun. Hanggang hate na lang kayo nun. Pero hindi na tayo magtatagpo kailanman. Tanginan, solid nun. Tsaka mas solid tong nagawa namin. Isang araw, nakapag-shoot kami ng 2 episode na may tig-6 na part. Tangina, disiplina, sagad. Maraming salamat. Salamat. Sa panonood. Episode 8. Tangina, 2 Like, na lang. comment, Shit! malaking bagay. The Like, number one comment. male podcast. Sa buong Southeast Asia. Alam mo. Hindi na Pilipinas, wala na yun, Pilipinas. Kasi na-conquer na natin yun ng 1 buwan. Tayo na yun. Number 1 male podcast. Sa Pilipinas, tayo na agad yun in 1 month. Ngayon, ang ini-aim na natin, number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. In Sa mga susunod, may Asia. subtitle na English dito para makiter namin lahat ibang lahi. Sarap. Tapos nasa Netflix na, no? Sarap. Ina. Lang. Sinakop na ng Japan yan dati, yung Southeast Asia, mauulit-ulit na yun. Hindi na ano yan, pare. Ito. Hindi na bago yan, tol. Sasakopin ko ulit yan ulit. Yun lang. Yeah.